Hi guys! Tcharan! Welcome back na naman sa aking mahiwagang channel. Yan, actually, ka-film ko lang ng November haul ko. Pero dahil I'm feeling productive today, I decided to film about my November favorites. Yes. So, ayun. Pasensyahan nyo na. Ito na naman itsura ko. The same lang sa aking previous video at kasama ko na naman ang baby girl kong si Pochi. Chi. Harap tong chi, harap. Oh, si baby girl kong Pochi. Pochi de Chihuahua. So, there. Ayun, ito yung mga products na ginagamit ko most of the time na yung buong month na to. Actually, yung iba dito talaga, holy grail ko na sila. Sila yung mga products na talagang lagi ko nang ginagamit. And since this is my first time to film November or favorites, monthly favorites, sasama ko na muna sila. So, yeah. Without further ado, yan, gamit na gamit din yun. Basta, let's get started. So, yeah, the first thing I got here is skin products. So, ito, yan. Lagi ko itong ginagamit simula noon pa man. This is the St. Yves or St. Ives, pero alam ko St. Yves to, diba? Yun, isa siyang apricot scrub. Yes, this is the fresh skin. Green yung kanyang Chenlendete. Scrub siya. Basta mabid siya. Tapos yung ano niya, pag yung texture niya sa mukha, hindi siya masakit. Yung iba kasing scrub, nasasaktan ako. So, eto. This is my favorite. The other one here is itong Eye White Moisturizing Facial Wash. Matagal na to sa akin, like simula yung January pa ata to, or basta itong buong taon na to. May mga bago ng nagpalit ata sila ng packaging or aqua something. Basta may mga bago yung Eye White ngayon. Pero as of now, ito pa rin yung lagi kong ginagamit. Ayan siya. So, ayun. Ito yung moisturizing facial wash with mulberry and panax ginseng. Whitens, revitalizes, and moisturizes. Yun. I got this from Watson. Dati pa, 140 or 139 pesos. So, ayun. Next thing here is nail polish. Siyempre, paborito ko siya kasi ngayon, ito ang aking suot. This is the Roses Vanity Manicure in the shade Purple 02. Nabanggit ko to sa previous video ko. At saka malamang nakapost na to sa Instagram ko. So, yan. 50 pesos lang to. Check nyo lang yung website nila. Pwede nyo silang i-DM sa Instagram nila. Roses Vanity PH ata yun. Tsaka sa Facebook nila. Ayan, ganda to. Check it out. Another thing here is itong Vitres Hair Repair Cuticle Coat. I've been using this since forever. So, ayan, medyo wala na siyang laman. Pero, I'm trying out new hair coats or hair something. So, hindi muna ako bibili nito. Pero, ewan ko lang. Basta, paborito ko to kasi sa iba, masyado siyang mamantika, diba? Pero sa akin kasi dito ko lang siya nilalagay sa roots. Kasi dry na siya. I mean, roots sa ends. Kasi sobrang dry na siya. So, ganda naman siya. Hindi naman niya masyadong na-oil up yung ulo ko. Tsaka dahil nga, hindi ako masyadong naglalagay dito. Kaya siguro bet ko pa siya. So, there. Ayun. Next thing I have here is this. Baby Skin. Yeah. Pore Eraser from Maybelline New York. Ngayon ko lang siya na-appreciate kasi ngayon ko lang siya recent na ginagamit. Pero tagal na nito sa akin. Mga how many months out? Hindi ko alam. Basta medyo matagal na siya sa akin. Pero hindi pa naman siya taon. Ito kasi lagi kong ginagamit. Teka lang ah. Ito. Yung Quick Effects. Pang ilan ko na, pangatlong bili ko na yata nito eh. Ito yung bet na bet kong primer. Pero, dahil nga ngayon ko lang appreciate yung Baby Skin, itong buhok ko.
ayan, ginagamit ko na rin siya ngayon. So, as of now, siya. Pero ito, Holy Grail ang tawag dito eh. Primers. So, yun. Meron ako dyan benefit, pero hindi ko siya masyadong nagkamit. Kasi yung sample size ay sobrang liit na yun. Yun. Next thing here is, ito. Ang BB cream ng Everbelena. Kabibili ko lang ng powder nila nito. Pero this one is so amazing. Oriental pala yung shade niya. So, ayun. Gandara din. Bet na bet. Kasi hindi siya masyadong maitim sa akin. Hindi rin naman siya masyadong light sa akin. Tama lang. Nakita kong gumamit na ito si Anklets. Kaya sa kanya ko nalaman na maganda to. At dahil nga oily ako. Oily skin. Oily combination. Yun. Bet ko rin siya. Kasi semi or semi? I don't know how to say that thing. But this is quite matte. Medyo matte siya. So bet. It's a great find as a BB cream, lalo na kung dito ka nakatira sa Pinas. Yeah, rock it on. Another thing here is CC cream. Ito ay aking Holy Grail. Meron pa akong stock nito. Bumili talaga ako ng stock nito dyan. Kasi alam ko, mauubos ko siya. At dahil nga, ayan na nga, ubos na siya. Pero, meron pa naman, nasisimot ko pa naman siya. So, isa siyang puti. Puti lang siya. Tapos, kapag blend mo siya, nag-ano siya, nag-oxidize siya. Tapos, kinukopya niya na yung natural skin tone mo. Yeah, medyo pinkish nga lang siya sa akin kasi nga matindi yung acidic kasi akong tao. Pero, ayun na nga, this is in the shade, wala. Sa karton ata. Pero alam ko may shade sila nito sa ano. Ay, wala. Yung BB cream pala may shade. Pero yun na nga, CC cream to na Roses Vanity. You can check this out sa kanilang mahiwagang website. At sa Instagram at sa Facebook. Same thing yung nail polish. Ayun, ingay. Pasensya na talaga. Ingay kasi nila. Yun. Ang sabi dito, this is a whitening color control 7 Effects Skin Solution. Na UV shot 30 SPF. Yeah, 30 PA+++. Ito naman, sa BB cream na to, wait lang. Wala yata siyang SPF. Pero ganyan yung shade niya. Ayan, if you can see. Medyo ano siya, yellow undertone. Yellow undertone. Another thing here is itong aking DIY na powder. Yarn. Ito yung sinasabi ko dun sa November faves ko na hinaluan ko ng blue powder. Yan siya. Tapos, diba, nag-lighten na siya. Sobrang dilaw kaya na ito. Masyado siyang yellowish. Nakakaitim na siya sa akin. Kasi hinaluan ko pa to ng powder ng Avon yata na na almond. Kaya siya nagkaganto karami. Tapos, hinaluan ko pa siya ng konting Johnson's. Basta DIY nga. Pinag-mix-mix ko lang siya. Hindi talaga siya totally DIY kasi may mga products na akong ginamit. Pero at least, nakuha ko yung shade na gusto ko. Kasi yung Nishido final powder ko, masyado siyang pinkish sa akin kasi pink glow siya. But, I'm still gonna buy yung page nila, creamy something. Kasi yung creamy ng Nishido. Para meron din akong final powder na yun. But as of now, this is what I'm using. Ayan, as my final powder. Minsan, pag nagbe-baking ako sa aking concealer and everything, ito rin yung ginagamit ko. Hindi na siya sobrang nagkikake kasi, ewan ko, pero medyo may downside kasi nga, halo-halong product, pero, dahil may aliana siya, medyo pigmented na. Ayun, ganun. Next thing here is blush. Wala pa akong mga blush na na drugstore, or yung hindi kawang Pinas, kasi yung mga blushers ko lang naman is either Careline, EB, Sansan, Yorn. So, I got here the EB. Ay, nalaglag sorry. In the shade Earth. Ayun, Earth siya. Tapos may mirror siya. Ayun. Kasama siyang brush. Hindi ko masyadong nagagamit yung brush. Pero ito, Gonder. Ayun, pwede na siyang bronzer. Kita niyo ba? Kasi ng camera ko, pasensya na. iPad lang yan. Yarn. Hindi ko alam kung magkano nabili ko to, pero sa Watsons ko lang siya nabili. Ito yung gamit kong
blush madalas. Kasi instant bronzer na siya. Kasi naman yun, di ba, ang aking mga mahabang mukha. Eh, binabanatan ko ng contour yan dito. Sorry sa tricycle tumahan. Diba, oh, tricycle. The next thing I got here is this one. Ito ang aking contour body. This is my holy grail. Super favorite ko siya. Ay, tingnan niyo. Ang kanyang sobrang ano siya, diba? Pigmented. Paano hindi siya magiging pigmented? Eyeshadow kasi ito. This is the eyeshadow ng Sansan Deep Earth Brown. Yan, ang aking holy grail sa pagkukontour ng ilong, noo, kasi ang lapit ng noo ko. Yun, sobrang ganda na itong pang-contour. Kahit medyo maputi yung complexion ko sa, my skin is quite light ng konti. Pero sabi nila, maputi. Pero hindi ako na-intimidate sa pagka-dark na. So, kasi medyo matapang yung pagka-contour. Dito sa mga jojojola, sa baba ko. Yan, gamit na gamit ko siya. Pangatlo ko nang bili to. At bibili na naman ako ng bago kasi wala lang stock. Pero sobrang tagal niya maubos. Promise, ang tagal ko na itong ginagamit. Yun. Kaya ako siya pangatlo kasi yung pangalawa na basag. Yung unang-una, last year ko pa ginagamit yun. So, yarn, ganun. Gandara ite. Try nyo. Magkano lang to sa Sansan? Pero kapalit yata sila ng packaging eh. Nung binili ko dati, yung ganito ko, nasa 50 pesos lang. Tapos, pagbalik ko, 60. Tapos, nag-sale sila, 30 pesos ata, 25 pesos. Hindi ako nakabili kasi wala namang Deep Earth Brown. Pero magaganda rin yung ibang blush. Eyeshadows nila. Ginagamit ko rin naman. Ayun, ganun. Tapos, ang aking next ay mascara. Ito yung gamit na gamit ko ngayong buwan. This is the Maybelline New York's The Hyper Curl. Bibiling ko pa lang yung nakasale nila ngayon eh. Hyper Curl din yun. 150. Baka makita nyo yun sa December haul ko. Yan ang aking pinag-iinitan ngayon. Kasi gusto ko yung Hyper Curl nila. Wala lang. Ang holy grail ko kasi sa kanila is yung falsies. Yung nasa purple na ano. Yun. Tapos yung Darakit. Ang gaganda naman kasi talaga ng kanilang mascara. So, this one. Another thing here is this eyebrow gel from e.l.f. Eyebrow Treat and Thin. This is in the shade clear. Yung ito, clear. Tapos yung gel niya, light. Ayan siya. Ano ba ganito? Ayan. Ganda nito eh. Lagi ko itong gamit. Paubos na nga kaya bibili na naman ng bago nito. This is my another holy grail. Yung Etude House kasi, yung color my brow ko ba yun? Color my brows. Medyo glittery siya masyado. Kaya, pero kaya na din yun para at least highlight ang ating kilay. So, yun. Pero hindi siya ginamit na yun eh. Kasi pambahay lang naman yung aura ko ngayon. So, diba? So, yun. Pero ganda. Ganda yan. Another thing here is itong Naked na putyo-putyo na, alam niyo yun, yung mga SG Authentic na eyeshadow palette. Yun, Naked 5. Walang ganyan. At hindi ko siya nire-recommend kasi mahirap na para sa mga sensitive skin. Pero sa akin naman nag-work siya. Ayan, ganda naman ng color payoff nito kahit pa paano. Ayan siya. Tapos, ang kanyang mga swatches yung white. Diba? Ang ganda naman. Tapos yung pinaka-darkest shade is itim. Okay naman, diba? Okay na siya para sa putyo-putyo. Although, kasi yung Naked, diba, 3,000 isa yung mahigit pag binili mo online. Tapos, ito, 900 ko siya nabili. Ang mahal na. Pero okay lang naman. Wala naman akong pakialam. Kasi, yung mga pang araw-araw lang. Tsaka, depende rin. Maganda rin naman talaga siya. Pang heavy makeup na rin siya kahit pa paano. At wag ka. Basta gumamit ka lang naman ng primer, matagal naman siya. So, ayun. Hindi ko naman in-encourage na bumili kayo nito kasi syempre mahirap na nga. Baka sisihin niyo pa ako kapag nagkaroon kayo ng allergy or everything sa inyong mga pagmumukha. Pero, maganda to para sa akin. This is my own opinion. There.
Wala naman kasi masama gumamit ng mga ganito. Ang hindi lang ako masyadong tiwala sa lipstick kasi, syempre lips yan, malapit sa bibig, mamaya, you know, diba, yung mga lead content. Pero, sa iba nag-work siya, sa iba hindi. Pero, yun na nga, sinasabi ko lang, masyado akong defensive, diba? I'm so sorry. Yan. Sa akin namang lips, this is my November faves. Etong NYX matte lipstick. Ito ang mga gamit na gamit ko rin. Medyo holy grail ko rin siya. This is in the shade Tea Rose. Ito ang kanyang swatch. Teka. Wala na kasi ang space. Dito na lang ha. Diba ang ganda? Lakas makalaslas pulso. Kabog. Pwede na siya pang everyday use. At kapag gusto mo rin ng medyo pang matagalan, bet ko rin siya. Puhulas lang siya kapag kumain ka ng mamantika. Magtatagal siya sa kanya mga 3 to 4 hours without retouch. Itong mouse ko. Ayan. Next is itong Everbelena EB Matte in the shade Autumn Breeze. May pa-contest kasi ngayon yung Everbelena, tapos sumali ako. Ayan. Tapos ngayon ko na na-appreciate na sobrang ganda pala ng shade na ito. Ayan siya, orangey siya. Ito ang kanyang shade. Medyo hindi niyo makikita yung totoong kulay niya kasi sa camera ko medyo malabo. Pero ayan. Ay, hindi. Orange din. Ganda, diba? Nakita niyo ba? Basta, ganda siya. Pasensya na kayo ang ingay. Ayun. At the last thing I have here is Baby Lips from Maybelline New York. From Maybelline New York, ito ang aking gamit na gamit ng lip balm kasi may tint. Pwede ko siyang gamitin as itself na lang. O, diba? Pinkish ang kanyang tint. Ayan siya. Ito yung baby lips. Ito yung Tea Rose ng NYX. Tsaka yun yung Everbelena matte. So, yeah. That's pretty much it for my November favorites. And I will put the link kung saan ko nabili yung iba dito kasi baka may online shop dito katulad ng sa Rosie's Vanity. Yun, at saka yung mga products lalagay ko sa description box ang kanilang mga jungalan. Pero lang dito sa DIY kasi wala naman itong pangalan. So, there. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed my video. Pasensya na sa tuhod ko. Nasa sahig lang kasi ako. Ayan. So, please like it. Thumbs up. You know, subscribe to my channel. And follow my Instagram. Magsabi lang kayo mag-follow. Baka kung bait akong tao. Charot. But then, yeah, like my Facebook account. Or I mean my Facebook page. Lagi doon sa description box. And, yeah, stay gorgeous everyone. Let's rock it on. Bye!